Kita pa, umaasa naman ng Bureau of Internal Revenue na susunod ang mga kandidato sa kautosang pagpapataw ng buwis sa campaign funds. Tiniyak naman ng BIR na tutulungan nila ang COMELEC kaugnay dito. Balitaan mo kami, George Bandola. Ng eleksyon, nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue na kailangan buwisan o patawan ng buwis sa mga campaign funds. Bagamat walang datos ng nakarang eleksyon ng BIR sa mga campaign contributions, hiniling nila ngayon na dapat maging mas mabusisi ang COMELEC sa pag-audit ng mga campaign funds. If they spend it, yes, donation are exempted, but if they don't spend everything, then they appropriate it for themselves, that's subject to income tax. Paano po natin matidetermine yun? Well, they're supposed to report it to COMELEC, and I believe COMELEC has come up with a new resolution requiring the candidate to issue receipt for donations. Then we have a regulation that requires you to withhold taxes when you pay suppliers. Tiniyak naman ng BIR na tutulong sila sa COMELEC. Inaasahan na rin nila ang mga kandidato na susunod sa kautosang ito. Even before, they should have been doing that. But now, COMELEC is basically the agency that really should monitor this COMELEC, and they're very strict with it now. No? So we're also helping them. Samantala, umaasa naman ang business sector na magiging mas maayos ang campaign period ngayong eleksyon. Bagamat karapatan ng bawat kandidato na magsalita ng mga issue laban sa kanilang mga kalaban sa politika, dapat daw iwasan ang karahasan. The business sector is just concerned with the peace and order, because if peace and order will be affected, then the business will also be affected. We are a democratic country, and every candidate they have equal right and equal opportunity. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.